Hello Aries, Sun, Moon, Rising, and Venus sign. Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. My name is Suzy and welcome back po sa Star Tarot. Ito po ang inyong weekend messages for August 26 and 27. Maraming salamat po sa inyong suporta sa ating channel. Kung bago kayo dito, welcome po. At kung hindi pa kayo nakakapag-subscribe, subscribe na kayo para updated kayo sa mga readings. Paalala lang po na general reading ito, kaya hindi ito mag-resonate sa lahat. Kunin nyo lang kung ano ang sasakto sa inyong sitwasyon. Kung hindi po mag-resonate sa inyo, panoorin ninyo ang inyong Moon, Rising, and Venus signs dahil baka nandun na mensahe na para sa inyo. And of course, maaari pa rin ninyong i-claim lahat po ng positive energies na mapipick up ninyo sa reading na to. Maaari din ninyong isulat yan sa comment section sa baba ng video. Thank you. Aries, pauna mensahe ninyo nature. This is a time to absorb the healing properties that nature has to offer. Your mind, your body, and soul need nourishment, energy, revitalization, and strength. Nature has much to offer, so take this time to connect and spend some time, quality time outdoors. So, napaka magandang panawagan ito sa inyo Aries na it's about time na, no, na ma-absorb niyo ang healing properties ng nature, no? Kasi maaring ano kayo Aries, no? Maaring stressed out na kayo, maaring physically, mentally, emotionally, and spiritually stressed out kayo. Kaya kung mag-spend kayo outdoors, nako, at lalo-lalo na kung nasa paligid ninyo ay body of water, mga puno, maraming mga animals, birds na yung lumilipad-lipad, you know, that is very therapeutic, that is very healing. At yun ang kailangan ninyo para makapag-revitalize kayo, makapag-rejuvenate kayo, at makapag-recuperate kayo. Aries, no, napakalaki ang epekto, no, niyan sa inyong pag-iisip at pangangatawan at nararamdaman, of course. Kaya Aries, subukan po ninyo, no, subukan ninyo na mag-spend kayo ng mas madaming oras outdoors, no, kung meron man lang kayong access sa nature, no, sa park, mga ganon, sa beach, no, kung meron kayong access at meron kayong oras, no, go for it, no, or you need to really make time para, you know, libre naman yun, diba, libre ang nature. Kaya kung meron kayong mas malapit lang sa inyo na makapag-spend outdoors kayo and you feel safe, no, and you will be safe there, then go for it. Kasi napakalaking tulong yan para makapag-de-stress kayo, okay? We have strength. Ayan. Sabi dito, strength comes from many sources. Staying strong brings confidence, conviction, and a balanced body, mind, and soul. Spirit has its own unique and beautiful way of replenishing your soul with strength on a continual basis. You're never really alone as we're always with you. Ayan, inner strength, no? Inner strength, sinasabi dito na hindi kayo nag-iisa, hindi kayo pinapabayaan ng divine universe, ng spirit, kung ano man ang inyong dinadala, kung ano man ang inyong iniisip, kung ano yung inyong nararamdaman na medyo siguro parang napaghihinaan na kayo ng loob, siguro parang ang iba sa inyo nakakaramdam ng despair, no? Yung parang you're all alone, maaring gano'n. So this is a reminder for you na you are never alone, Aries. That's the truth. Hindi kayo nag-iisa, hindi kayo pinapabayaan ng Panginoon, ng mga angels and your spirit guides, at lagi kayong yung parang kayong pinupush, no, binuboost para maging para maging malakas, maging matatag ang inyong kalooban, no, ina-activate ng yung spirit team ang inyong inner strength para makayanan ninyo kung ano man ang inyong pinagdadaanan sa buhay, no. We have child's love. The love between a parent and child is one of the most precious and deep connections we make during our time on earth. Children start out as part of us, and from their first cries, they establish themselves as the biggest part of our hearts. Di ba nga naman? Kaya nga kapag may mga sitwasyon hindi, sa atin, between parent and a child, pag merong sitwasyon na hindi nagkakaintindihan, hindi nag-agree sa isang usapin, sa isang opinion, sa isang view, napakasakit niyan sa diba, sa magulang, and also pag hindi natatanggap ng magulang, no, or hindi na appreciate
ng parent, kung ano ang ibig sabihin or nararamdaman ng anak towards an issue, nasasaktan din ang mga anak. Kaya dito it feels like yung may mga sitwasyon ng iba sa inyo dito, Aries, lalo-lalo na dun sa mga magulang na, na parang pinaparamdam sa inyo ng mensahe na to, na yung mga anak, is the biggest part din ng buhay ninyo, kasi nanggaling sa inyo yan, diba? Nanggaling sa inyo. And may mga pipick up ko dito, siguro ang ibang parents na sa inyo, Aries, may mga nararamdaman ngayon, parang sobrang hinahanap siguro ninyo ang pagmamahal ng inyong mga anak, Maaaring merong gap between you and your kid, na depende sa edad, pero parang hinahanap ninyo ang pagmamahal nila, Maaring gano'n. Maaring sa sobrang busy siguro ng ninyo or ng anak ninyo, hindi kayo nagko-connect, parang gano'n. Kaya you've been longing for your child's love, Yun ang aking napipick up dito for some of you. Listen, you have to be willing to listen if you want to really understand someone. Now is not the time to be offering advice, but to be a compassionate listener. To listen fully and intently means to pay attention not to just what's being said, but to what lies beneath the words, So yun, maaring related dito sa child's love, na ngayon ang oras para makinig lang kayo, Be a compassionate, be a good listener. Kasi maaring yung kausap ninyo dito, lalong-lalo na kung yan ay sitwasyon sa pamilya, it's about time to listen to every word that person has to say, para din na maintindihan ninyo at para maramdaman ng tao, na merong nakikinig sa kanila. Kasi maaaring ang sitwasyon ngayon ng taong ito or ng anak ninyo, is they just need someone na may malabasan sila ng kung anong kanilang dinadala sa kanilang dibdib. Sometimes we don't need to give advice. They don't need to ask for advice, or they don't need to hear anything, any word from anyone, na parang kinikwentuhan nila ng kanilang mga pinagdadaanan. All you need to do now is to listen, yung makikinig lang, yung meron lang magre-receive ng kung anong sasabihin nila. Yan ang kailangan ninyo, Aries, yun ang kailangan ninyo ngayon, yung makikinig lang sa inyo, So yun, kung kayo din naman yung lalapitan ng tao, kung sinong tao na gusto lang na may mapag-vent out lang na kanilang saloobin, just be a good and compassionate listener. That's all you need to do right now, Aries. We have breathe. Yan, the breath is the vital bridge between your body and soul. It's the connection between the inside and outside, connecting you with the universe, spirit, and the divine source. The breath permeates your entire being with prana, which is the same life-giving force that nourishes everything in the universe. Hinga. Okay? Huminga kayo. Aries, yan ang kailangan ninyo, to just take a breather. Kasi maari talaga connected dito sa nature, Now is the time for you to breathe out. Now is the time for you to rest, to relax, to rejuvenate. Spend time with nature and take a breather. Yung parang kailangan nyo lang ngayon ng temporarily to remove yourself from kung ano man ang nagbibigay sa inyo ng stress. Kung ano man ang nagbibigay sa inyo ng sama ng loob or pagod, yung mga ganon, you just need to take a breather from that so that you can replenish, para makapag-rejuvenate kayo, makapag-heal kayo from that, makarelax ang isip at katawan ninyo, makapagpahinga kayo, in other words, dahil yun ang kailangan ninyo ngayon. Kasi parang mabigat ang inyong dibdib sa ngayon, mabigat na ang dinadala ninyo sa dibdib, sa isip ninyo, marami kayong iniisip, At you know what, parang hindi kayo makahinga ng maluwag dahil siguro you have too much on your plate. Marami kayong iniisip, trabaho, pamilya, magulang ninyo, mga anak ninyo, kung if that's the case. Kaya you just need to take a breather.
no? Kailangan nyo lang na mag-step back ng kahit temporary lang, konting oras lang from what is causing you stress ngayon para makabawi kayo, Aries, sa inyong katawan, maibalik din yung balanse sa inyong sarili, no? So, Aries, that's all I have for you for the weekend. I hope nakatulong ang mga mensaheng ito in some way. Thank you for watching. Love and light. Namaste. Hello, Leo, Sun, Moon, Rising, and Venus sign. Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. My name is Susie and welcome back po sa Star Tarot. Daily messages na po. Oh, sorry po. This is your weekend messages. Yan, for August 26 and 27. At of course, maraming salamat po sa inyong suporta sa ating channel. Kung bago kayo dito, welcome po. At kung hindi pa kayo nakakapag-subscribe, subscribe na kayo para updated kayo sa mga readings. General reading po ito, kaya hindi ito mag-resonate sa lahat. Kunin nyo lang kung anong sasakto sa inyong sitwasyon. Kung hindi po mag-resonate sa inyo, panoorin ninyo ang inyong Moon, Rising, Venus signs dahil baka nandun ang mensahe na para sa inyo. And of course, maaari pa rin ninyong i-claim lahat po ng positive energies dito sa reading at isulat niyo yan sa comment section po sa baba ng video. Paunang message ninyo is vulnerability. This is the confirmation that you're seeking to tread into the unknown, unfamiliar territory where decisions are based more on intuition and rationality. Don't let fear hold you back or allow a misguided sense that feeling vulnerable is somehow a negative condition. Ayan, so parang merong endeavor ang iba sa inyo dito, Leo, ngayon. Ano? Meron kayong iniisip na gustong gawin or merong push, no, from deep within you na gumalaw na kayo, mag-take action na kayo towards something. But kung ano man yung pupuntahan ninyo, that is new beginning for you. That is something fresh sa buhay ninyo. Kaya maaring, maaring iba sa inyo may kaba na nararamdaman, may fear, siguro in a way na nararamdaman ng iba sa inyo. But don't be, no? Don't be. Kasi yung sinasabi dito, just follow your intuition, no? Yun ang masasandalan ninyo sa mga bagay or sa mga pagkakataon na yung parang uncertain kayo about something. No, hindi kayo sure, hindi malinaw sa inyo kung ano ang magiging sitwasyon yung mga gano'n. But by following, by tuning in with your intuition, you can be sure, no, na magiging maayos ang kung ano man ang pupuntahan ninyo, kung ano man ang gagawin ninyo, because you are divinely guided, no? Because the intuition, ano yan direct message ninyo yan from Panginoon, no? Forgiveness, holding on to resentment and anger is preventing or even suffocating your spiritual growth. Resentment is one of the strongest and most damaging of human emotions. The act of forgiveness in its own right is equally incredibly powerful and it has the capacity to heal and transform. Ayan. So, parang nagbubukas na ngayon ang isip at puso ni Leo for forgiveness, no? You are realizing na yung pag-hold on sa mga resentment, sa mga emotional baggages ninyo is not going to bring you any good, no? Hindi yan ang magpapasaya sa inyo, hindi yan ang magpapagaan sa damdamin ninyo, sa mga iniisip ninyo, no? Kaya you are focusing on love ngayon, you are choosing love. That's why mas gusto ninyong magpatawad na, no? Kasi kung napapatawad naman tayo, that is not para doon sa mga taong nakasama o nakasakit ng inyong damdamin in the past. You are not doing that for them, but you are doing that for you, no? For your well-being, for your sanity, no? Sa kagaanan ng iyong na mararamdaman, sa kagaanan ng inyong mga iniisip. Kaya you are willing to forgive na ngayon to those people na nakapagdulot ng hindi magandang pakiramdam sa inyo. Yung mga at pagdulot ng sama ng iyong loob, frustration, disappointment, yung mga ganon. We have Father's love. Yan, Father's love for his son or daughter never dies. Diba? The strength gained from such love is often unquantifiable in that it can be tapped into any time for whatever reason, whether your father is still here or has passed. A father's love is one of the strongest bonds any of us will ever experience. And I pick up ko dito, this is the child, no? Kung sino sa inyo yung
anak, diba? Yung naging anak ng inyong dad, diba? Yung ganon. Yan natin napipick up dito. Yung parang you are longing for your father's love. Maaaring yung dad ninyo has passed on to the other side na, or maybe may disconnect kayo sa father ninyo, or maaaring nandito pa rin yung father ninyo, but parang wala kayong communication, or siguro hindi ninyo na i-express ang pagmamahal ninyo sa dad ninyo, no? Parang yun ang aking napipick up dito. But you know that your bond with your father when you were young siguro, is the strongest one talaga. Maaring you are a father's, ang tawag dito, daddy's girl, or daddy's sorry, maybe you are a daddy's girl or daddy's boy, kumbaga, no? Talagang siguro napakalapit ninyo sa dad ninyo when you were a kid, when you were still young, no? Kaya ngayon yung parang nire-reminisce ninyo ang sitwasyon na yan, na sobrang close kayo ng dad ninyo, but ngayon it hurts you more, it hurts you a lot, dahil maaaring hindi kayo nagkakausap ng iyong dad. Maaaring may communication gap kayo, or maaaring meron kayong gap geographically, no? Malayo kayo sa bawat isa. But you know what to do, Leo. No, we are in the computer age. We are in the age where communications is not a problem anymore, dahil anywhere, social media is all over us. Kaya kahit anong gawin ninyo, kahit saan kayo pumunta, you can always call, you can always text, yung mga ganon, your dad, no? Leo, we also have light. Yan, imagine yourself as a being composed of energy and light, because in reality, that's precisely what you are. You are a powerful being, and people are attracted to your brilliance. This is a time to remember how vibrant you truly are, no, Leo? Kasi maaring ang iba sa inyo dito, yung parang maaring nararamdaman ng iba sa inyo dito na may despair, no? Because of the situations na dumadating sa buhay ninyo na maaring mabigat, maaring may mga challenging and difficult times na pinagdadaanan ang iba sa inyo. Kaya parang dumidilim ang sarili ninyong liwanag, no? Na makawalan ng pag-asa. Yung parang ganon, parang natatakpan ng faith. Natatakpan ang faith ninyo with kaba, diba? With despair, yung mga ganon. Kaya this is a reminder for you, no, na you are light in a sense. Kaya isipin ninyo, no, paliwanagin ninyo ang inyong sariling light, ang inyong sariling vibrance, because you are such a vibrant person. Kumbaga, you are full of light and energy. You are composed of light and energy. Kaya gamitin ninyo ang sarili ninyong liwanag para paliwanagin ang mga parte ng buhay ninyo na madilim sa ngayon, na nagkakaroon kayo ng problema and challenging times, no? So, tingnan natin ano pa ang sitwasyon dito. Embrace the moment. Yan. Embrace this day. This very moment. Think positively today and repel those negative thoughts. Try not to judge yourself or others. This may be harder than you think. What is exactly happening? What actually happening is that you're changing your energy. Ayan. Embrace the moment, Leo. Kung ano nangyayari sa ngayon, yun ang savor ninyo, experience ninyo every bit of that, no? Tanggalin nyo ang mga negative energies daw dito. Kung ano man yung mga negative thoughts, feelings, emotions na nararamdaman ninyo, as much as possible, let them go, no? Release them, because hindi yan magdudulot ng solusyon sa problema. Hindi yan ang magtuturo sa inyo where is the way out to your challenging situation, kung meron man, but embrace the moment, savor every moment that is happening, and think positive. Balutin ninyo ng positivity ang inyong isip na inyong mga nararamdaman dito. No, Leo? So that's all I have for you for the weekend. I hope nakatulong ang mga mensaheng ito in some way. Thank you for watching. Love and light. Namaste.
Hello Sagittarius, Sun Rising, and Venus Sun. Sana po nasa mabuti kayong kalagayan. My name is Suzy and welcome back po sa Star Tarot. Ito po ang inyong weekend messages for August 26 and 27. Maraming salamat sa inyong suporta sa ating channel. Kung bago kayo dito, welcome po. At kung hindi pa kayo nakakapag-subscribe, subscribe na kayo para updated kayo sa mga readings and general reading ito. Kaya hindi ito mag-resonate sa lahat. Kunin nyo lang po kung anong sasakto sa inyong sitwasyon. Maari din ninyong i-claim pa rin lahat ng positive energies po na mapipick up ninyo sa reading na to. Maari ninyong isulat yan sa comment section po sa baba ng video. Thank you. Hello from heaven. Ayan, these are messages, no, from your spirit team, no, and also from those people na mahal niyo sa buhay who passed on na on the other side, no. This is the divine universe. This is your angels and spirit guides connecting with you as well through signs and symbols and synchronicities. So maaaring may mga nakikita kayo dyan na mga dragonfly, butterflies, feathers, coins, you know, na nakikita nyo on an ad place, no, yung mga ganon, at maaaring amoy kayo ng mga certain scents ng bulaklak, candles, or mga ganon. Those are signs, no, for you. Those are symbols, no, na pinapakita sa inyo ng iyong spirit team, no, para makipag-connect sa inyo, para makipag-conversation sa inyo dito. Kaya if you see those things, no, mararamdaman din ninyo yan na that is for you. That is a sign for you, no? At hindi lang yung basta na lang nakita nyo lang and that's it, no? You will feel it, no? Sa isip ninyo din, may isip ninyo yan na that is a sign for you. And pag mayroong nakita kayong ganon, that is, a message, no, from the divine, from your angels, from your spirit guides, from your loved ones na nag-passed on the other side. Kaya, it's important for you to take note of that, Sagittarius. Write it down, i-research ninyo, i-google ninyo anong ibig sabihin ng mga signs na yan na nakikita ninyo or symbols, because that is messages from them, no? Vulnerability, ayan, so feels like may mga konting fear na nag-hold back sa iba sa inyo, Sagittarius, dito from moving forward towards something na gusto ninyong puntahan, gusto ninyong mangyari sa buhay ninyo, yung mga gano'n, no? This is an uncharted territory na pupuntahan ninyo, bago ito sa inyo, bagong field ito, no? Hindi mo pa na i-experience ang sitwasyon na to na pupuntahan mo, no? Yung gano'n. Kaya at some point, meron kang fear, no? At yun ang maaaring nag-hold back sa iba sa inyo para ipagpatuloy mo yan. But ang sinasabi ng card na to, na use your intuition. Always check in with your intuition, so that you will be guided on what you need to do, where you need to go, and saan ninyo ipoposisyon ang sarili ninyo sa sitwasyon na to, no? Sagittarius. So, maaaring you are dealing with a Leo, Sagittarius, or maybe may Leo placement kayo sa inyong chart, kaya biglang sumingit si Leo, no? We have inspired passion. Ayan. So, parang no? Parang, this is encouraging you to ignite your passion muli, no? About life itself. Kasi siguro, you are feeling bored. Siguro, may mga disappointment, frustrations na naramdaman ng iba sa inyo dito recently. At parang nandun kayo sa, yung parang low vibration ng iba sa inyo ngayon, Sagittarius. Kaya parang nawawalan kayo ng gana. But you know what? Ignite your passion. Reignite your passion about life so that mapalitan yung boredom na yan, ng disappointment na yan, frustration na yan. Mapalitan ng drive, mapalitan ng passion, no? Instead of magmukmuk sa isang tabi, set new goals for yourself para mayroon kayong motivation and inspiration, no, to keep going. Kasi kung ano man yung mga sitwasyon na you were frustrated about, no, yung mga ganon, normal lang naman yun, diba? Normal yun sa buhay. May mga times na
may mga life hiccups talaga tayong may encounter in order for us to grow, in order for us to learn something, yung ganon. So, that is part of life. Normal yan na ma-frustrate tayo minsan. May mga ini-expect tayo na hindi nangyayari. Because there is a valid reason for everything. Diba, Sagittarius? Including yan na mga hindi nangyayari, na mga inaasahan natin, mga pinapangarap natin, yung mga ganun. But this time, instead na magmukmuk, instead na malugmok kayo, dahil na-frustrate kayo about something, set new goals. Mag-isip kayo ng mga bagong goals ninyo and take action towards that. Reignite your passion, about life. We have gratitude. And so, this is an invitation for you, Sagittarius, to practice your gratitude attitude. Nagpapasalamat kahit ano man ang blessing na dumating, maliit man o malaki yan, that is a huge blessing pa rin na dapat i-consider natin, because that is from the divine. That is a blessing for us, sinasabi din dito na pag nagpa-practice tayo ng gratitude attitude, that is opening up floodgates of more blessings towards us, more prosperity and abundance. Parang magnet yan din, yung gratitude na yan, parang magnet yan na nag-a-attract yan ng prosperity, abundance, and more blessings sa buhay natin. Parang susi din yan na magbubukas yan ng pinto or gate of abundance and prosperity from the divine. So, tingnan natin ano pa. We have embraced the moment, and instead na mag-focus tayo lagi sa kung ano ang nakaraan na, kung ano ang future, let's embrace the moment, Embrace the moment and make everything positive, I-transmute natin ang mga negativity, fear, yung mga ganon na nararamdaman natin, Sagittarius, At mag-focus tayo sa kung ano lang ang positibo, Kung ano lang ang maganda, para yun lang din naman ang dumating din sa buhay natin. Yun lang din ang ma-attract natin. So, let's learn to embrace kung anong nangyayari sa ngayon. Kung ano ang nasa present moment natin. Doon tayo mag-focus. Doon tayo magbigay ng atensyon. Okay? So, Sag, that's all I have for you for the weekend. I hope nakatulong ang mga mensaheng ito in some way. Thank you for watching. Love and light. Namaste.